May aksidente dito sa taas ng ano mga kapindot, sa taas ng tulay dito sa may Amos. Aksidente. Ha? Nag-counterflow. Alin yung motor? Baka dito dito, di marunong di alam. Dito kumapit sa kapila eh. Di alam siguro na. Ala, hindi siguro alam. So, ayan mga kapindot to. Nag-counterflow daw to. Wasak yung ano, pati yung motor. Ang kwento dito, nakainom daw. Ayan. Ngayon lang to, alas 6 ng gabi. Ayan, oh. So marami na kami dito, oh. So pauwi pa lang ako ng bahay mga kapindot. Yun, ito nadaanan ko dito sa taas ng ano, tulay dito sa may District Mall, sa may Imos. Ayan, oh. Nag-counterflow lang daw to, sabi ni ate. Ang kwento, nakainom daw. Ewan ko lang kung totoo yan na nakainom. Ito lang naabutan natin yung buhat-buhat doon sakay sa ambulansya. Ayan. Kaya yung motor, oh. Wasak yung left side ng ano, high is. Ano? Wasak. Bato, wasak yung ano yun. Counterflow yata. Nag-counterflow daw. Yung mga kapindot, dami ng marites dito. Nagmarites din ako. Oo. Dito sa tumama dito sa ano, barrier. Yan, ginagawa na ng report mga kapindot. Aksidente dito sa taas ng tulay, dito sa may District Mall. Ayun ang District Mall, oh. Kabila. Yan, gagawa na ng report ni Chief. Ayan lang mga kapindot. Hindi pa yung ano, pero yung driver ng motor na isakay na sa ambulansya mga kapindot. So yun, ang kwento bakit nagka aksidente dyan sa taas, inaabutan ko si ate. Ano daw, nag counterflow daw yung motor. Sabi baka hindi raw alam. Ano, imposible naman, ang lawak-lawak nitong tulay. Nakikipagmarites tayo doon. Nag-counterflow daw. Nag-counterflow daw yung motor mga kapindot, kaya gano'n, nagbanggaan. Nakainom yata daw.
Sabi nung babae na kausap natin doon sa ibabaw ng tulay. Ayun. Napabigla tayong napablog mga kapindot. Ipauwi na tayo. Nag 8 hours lang ako. Gawa ng yung ano ko, tawag dito, yung safety shoes ko di ko nadala kanina sa sobrang lakas ng ulan. Okay lang din na hindi ko nadala kasi baka mabasa lang din sa ulan eh. Ayun, yun ang naging ano natin ngayon. Imbis na doon na sana ako magbablog sa ano eh, sa General Trias. Dito na lang tayo. Dito pa tayo sa open canal. Di pa tayo nakababa ng tulay. Pag akyat pa lang natin may aksidente tayong nadatnan mga kapindot. Ayun, nakuha na naman natin. So kaya kung nakainom na sana, magpahinga na lang muna sana. Hindi na sana bumiyahe, no? Kasi mahirap talaga pagka nakainom ka tapos bibiyahe ka pa, lalo na pag hindi mo kontrolado yung takbo mo. Kagaya nun sa aksidente na nadatnan natin, eh nakainom raw, kaya yun, aksidente ang nangyari. Ay, ako umiinom man ako, kahit na nakamotor tayo tapos nakainom, eh, sa akin kaya kong drive ang motor pauwi kasi andun pa rin yung focus ko sa pagmamaniho ng motor. Kaya yung sakto lang, saktong inom lang kung mapapatagay ka man sa mga tropa. Yung sakto lang mga kapindot, huwag nung sobrahan ng inom para makauwi tayo ng ligtas. Magkagaya nun, dahil lang sa alak na aksidente siya, diba? Siguro kung hindi naman siya nag-counterflow, kung hindi siya nagkamali ng daan, hindi naman siguro mangyari sa kanya yun ng ganun. Kasi makikita niya naman or alam niya naman siguro kung ano, dahil din siguro sa nasubrahan na ng inom, kaya yun, di na alam kung wrong way na siya, mali na pala yung nadaanan niya, kaya nagbanggaan sila ng high-is pa naman yung kabanggaan niya. Warak yung ano eh, left side ng high-is eh, sa driver side. Ayun, masaklap nun kung nabalian pa. Okay lang kung yung motor lang yung na-damage, problema yan, wag lang yung tao. Mahirap kung yung tao na-damage, pilayan ka, nakaw, sakit sa ulo. Pag nahimasmasan ka na, baka sabihin mo susumpa mo na yung alak dahil na-aksidente ka dahil sa alak. So yan yung may tulay na dito, oh. Kaya lahat naman siguro tayo umiinom ng alak, o kung hindi man tayong lahat ay umiinom ng alak. So kung iinom man din, nasa dayuhan, magtira po tayo ng pang-uwi mga kapindot. Huwag po natin ubusin yung lakas natin sa alak para makauwi tayo ng ligtas, lalong lalo na pagka nakamotor tayo. Magtira po tayo ng pang-uwi. Huwag po tayong sumagad sa alak, mahirap na. Dahil lang sa alak, ganun ang mangyayari sa'yo. Pilayan ka. Buti kung pilay lang, eh kung bali yung ano mo, binti, di
Kamot ka sa ulo mo. Baka sisihin mo pa yung alak. Baka masabi mo pa, sinusumpa ko ng alak, ayaw ko nang uminom. Kaya paalala lang or payo sa ating mga motorista. Ako, umiinom din naman ako ng alak, pero hindi ako sumasagad pag nasa dayuhan ako or nagmumotor ako. Nag-iiwan talaga ako ng panguwi. Mahirap na. Alak lang yan, sasagad ka. Kung nabitin pa, pagdating mo sa bahay, doon ka na magsumagad. Huwag lang yung bibiyahe ka pa, isasagad mo na yung sarili mo sa inuman. Ay, ikaw din ang malilintikan yan, mga kapindot. Yun lang ang masasabi ko. Alalay lang. At saka kung nakainom, malalay lang sa takbo. Kailangan focus ka pa rin sa pagmamaniho kung nakainom ka na. Danas na danas ko na yan, mga ganyang sitwasyon na nasa dayuhan tapos iinom. Danas ko na yan. Ang layo ko pa nun, Quezon City, Tandang Sora. Tapos uwi ako dito sa Cavite, nakainom. Naranasan ko yan sa EDSA, sa ilalim ng tulay. Sumusuka ako. Hindi ko napansin na sumusuka ako. Naka-helmet pa, nakabukas pala yung helmet ko. Gano'n katindi yun, mga kapindot. Mas matindi pa yun sa akin. Sa EDSA pa yun, pagsuka ko ng gano'n, nakala ko nakabukas yung yung visor ng helmet ko. Gulat na lang ako, dumilim yung paningin ko. Kaya ayun, napatabi ako. May buti na lang, may ano ba tawag dyan, may libay sa ilalim ng tulay. Yun sa yata yun, malapit na sa Magallanes. Yun. Kaya kung tayo po iinom sa dayuhan, magtira po tayo, magkakapindot pang uwi. Mahirap na. Ano lang naman yun, semi-automatic. Yung motor Starnices, pagpadya ko sabay piga. Laglag ako, naiwan ako. Naiwan ako ng motor, yung motor nauna. Sumampa na dun sa may sagingan. Kaya mahirap, mga kapindot, na nasa dayuhan tayo tapos may pagsabayan tayo sa inuman nila. Mahirap yun. Kailangan pag ikay nasa dayuhan, lalay lang sa inom, lalay lang sa tagay. Mahirap yun. Experience ko sa mga ganyang mga nakainom. Experience ko na nakainom na bibiyahe pa, gumamaniho pa ng motor. Ang dami ko ng experience sa ganyan, mga kapindot. Kahit sa malapit lang, dyan lang sa amin, naka motor ako. Pagka yung nasubrahan na talaga ako, na pagsampa ko ng motor tapos di ko na kaya, yung pagsampa mo pa lang ng motor, matutumba ka na. Yun ang palatandaan na huwag ka nang sumakay ng motor. Tigil mo na yung kalukuhan mo. Madidisgrasya ka lang. Kaya yun, ginawa ko, iniwan ko yung motor, tapos nag-tricycle ako pa uwi. Kaya lang, pagka di talaga kaya, iwan mo na yung motor. Or kung doon naman sa pinuntahan mo, pwede ka naman matulog doon, matulog ka muna, magpahupa ka muna ng tama mo sa alak. Inoopera naman nila ako, na ihahatid na lang nila ako kasi lasing na sila magdadrive. Sabi ko, wag muna, susubukan ko muna, sampahan yung motor. Pag-arangkada ko na hindi talaga kaya, saka ko nasasabihin na iwan na lang yung motor. Hindi rin ako magpapahatid, lalo pag pareho kami nakainom. Hindi na, para safety tayo, iwas aksidente, iwan na yung motor. Pwede naman balikan kinabukasan di ba? Ganun lang, huwag ipilit.
para malayo tayo sa aksidente. Nakita nyo naman sa video mga kapindot, di ba? Warak yung left side ng ano, high-is eh. Ibig sabihin lang nun, matulin-tulin yung motor na yon kasi yung naabutan ko na binubuhat nila yung driver ng motor nandun sa gilid ng barrier, tumalsik dun sa gilid ng barrier. Buti ka mo hindi hindi tumilapon sa kabila, sumabit pa doon sa ano. Eh kung nagkataon na pakabila yung bagsak niya, ay laglag sa doon sa tulay, durog sa doon, hindi na siya mabubuhay doon. Buti ka mo dito sa sakanan na papabor. Swerte pa rin siya mga kapindot, dahil sa bandang kanan siya siguro na pataan. Kung nagkataon na doon sa gilid, sa may kaliwa, laglag siya doon sa may tulay mga kapindot, durog siya doon. Maapakan pa siya ng mga sasakyan doon, magulungan pa. So swerte pa rin siya mga kapindot. May ano pa rin, may naano pa rin na swerte sa kanya, may sumabay pa rin na swerte. Mararamdaman niya pa rin yung sakit na nangyari sa kanya kasi buhay pa siya. Swerte talaga, swerte. Swerte pa rin. Yun ang ipapasalamat niya sa sarili niya pagka nagising na yun. Swerte pa rin. So yun lang mga kapindot, imbis na pauwi tayo, mayroon pa tayong aksidente na daanan, no? Buti na lang nakuha na natin. So malay natin mapapanood niya tong video natin na nakuha natin yung aksidente na nangyari sa kanya. So doon niya masasabi na grabe pala ang nangyari sa kanyang aksidente. So yun mga kapindot, tabi muna tayo dito, suot muna tayo ng dito ng bayan. Suot muna natin tong raincoat natin. Wala naman ng ulan. Yung ano lang. So hanggang dito na lang mga kapindot. Maraming salamat. Sana napanood nyo yung video natin, no? Na may nakuhanan tayong aksidente, may nadaanan tayong aksidente mga kapindot. So yun lang mga kapindot, kasi maulan na. Susuot sana ako ng raincoat pero pabugso-bugso lang din ng ulan. So hindi na ako susuot ng raincoat mga kapindot. Dito na lang ako mag-outro. Dito ko na end.